Headlines. Headlines News Blast. Bilang ng unemployment bahagyang bumaba noong November 2025 ayon sa PSA. Headline. UPI sinisi ang mahinang pamumuno ni PBBM sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Headline. 2026 national budget hindi pa rin malinis ayon kay Attorney Guanzon. ABS petitions para kay FPRRD pwede pang aksyonan ayon sa Duterte camp. Headline. 21.25 million pesos na smuggled ng mga sigarilyo na kumpiska sa Zamboanga City. Sa International News, Venezuela maghahati ng hanggang 50 million na bariles ng mga langis sa Estados Unidos. Sa Sports News, Amy Hernandez kinuha na rin ng SGA. At sa Showbiz News, Ben and Ben maglalabas ng bagong music ngayong buwan. Headlines. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules, January 7, 2026. Ako yung makakasama, Val Divina Gracia. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Detalye natin mga balita, inilikas ang kabuang o halos 3,000 na mga katao mula sa kanilang mga tahanan dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, mula ang mga pinalikas sa 4 na munisipalidad at 2 lungsod. Sapat naman anya ang maibibigay ng relief foods at pangunahing pangangailangan ng mga evacuee kahit pa tumagal ng ilang buwan ng paglikas. Itinaas Alert Level 3 ang Bulkang Mayon itong Martes, January 6, 2026 matapos maitala ang mga pyroclastic density current o tinawag na uson. Ayon sa PHIVOLCS, ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon ay nangangahulugang mataas na antas ng voltage. News Blast. Bahagya naman bumaba ang bilang ng mga walang trabaho ng mga Pilipino noong November 2025. Ayon ito sa pinaka-latest na resulta ng labor force. Sa isang press briefing, iniulat ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na ang bilang ng mga walang trabaho na may edad 15 pataas ay bumaba sa 2.25 million. Mula ito sa 2.54 million Oktubre ng taong 20. News Blast. UPI sinisi ang mahinang pamumuno ni PBBM sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Si Paul Montubon sa report. Because of Marcos, na-divide ang Pilipino. Nahati tayo. Tayo mismo, Pilipino, nag-away-away. Bakit nangyari ito? Alam niyo bakit nangyari ito? Dahil nga, yung sinasabi natin ng Pangulo natin, mahinang Pangulo, mahinang Presidente. Yun ang katotohanan. Sa isang panayam, sinabi mismo ni United People's Initiative Convener, Colonel Segundo Mitran, na hindi lamang malawakang isyu ng korupsyon at umano'y mga anomalya sa flood control projects ang dahilan ng pagbagsak ng tiwala ng publiko sa pamahalaan, kundi ang kakulangan umano ng matibay na paninindigan at malinaw na direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Anya, ang pagiging mahina ng Pangulo sa pamumuno ay nagbubunga ng kaguluhan at kawalan ng pagkakaisa sa hanay ng mamayan. Sa katunayan, anya, halos kalahating taon na sa termino ang Pangulo sa panunungkulan nito, ngunit bigo itong makagawa ng mga konkretong proyekto. Hindi lang flood control ang problema ng bansa. Ang problema natin, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinampanya ko noong before election, 6 million more or less ang itinulong ko, pero naramdaman ko after 1 year, mukhang actually hindi ko tinatanggap yung salitang budol, ano? Nagagalit ako sa mga kasama ko, budol. Pero after 1 year, parang na-relax na, parang totoo. So ngayon, after 3 years na, ay talagang budol nga. Dagdag pa ni Mitran, labis ang kanilang pagkadismaya dahil sa halip na papanagutin at ikulong ang mga opisyal na inaakusahang sangkot sa katiwalian, ang napupuntirya umano ay ang mga individual at grupong hayagang nagpapahayag ng saloobin at kritisismo laban sa gobyerno. Nag-ugat ang mga pahayag ni Mitran sa pansamantalang pagkakaaresto kay dating Air Force General Romeo Pocis Jr. Kasunod ang mga pahayag nito laban sa Marcos Jr. administration dahil sa
malawakang katiwalian sa bansa. Unang problema, ang ating Pangulo ngayon o ating administration sa ating bansa ngayon ay hindi sila marunong sumunod sa batas. Kaya sila ang problema natin. Hindi problema kami. Kasi kami ay karapatan lang natin na ipaglaban ang ating karapatan at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya kami lumalabas sa lansangan. Samantala ayon naman sa pananaw ng ilang Pilipino, may mas mataas pang mga opisyal ng pamahalaan na mas may kaalaman at pananagutan sa patuloy na kaguluhan at korupsyon sa bansa. At hindi lamang dapat ituon ang sisi sa isang tao. Patuloy naman ang panawagan ng iba't ibang sektor para sa mas malinaw, matatag at makatarungang pamumuno sa bansa. Nauna nang nakakuha ng -3 trust rating si Pangulong Marcos Jr. na kauna-unahang leader sa bansa na nakakuha ng ganitong kababang grado ng tiwala mula sa publiko. Bagamat dumipensa rito ang Malacanang at sinabing hindi apektado ang Pangulo at tuloy lamang ito sa kanyang pagsisilbi sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SM9 News. Shine News Blast. Samantala 2026 National Budget binaboy. Mahalagang proyekto tinapyas ayon kay Senator Amy Marcos. Si Troy Gomez sa balita. Araw ng Lunes, formal nang naisabatas ang 6.793 trilyong pisong national budget para sa 2026 matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The year 2025 tested our nation on many fronts. We experienced climate-related disruptions, earthquakes, economic uncertainty, exposure of widespread. These challenges are painful. They also made one thing clear. Real change could no longer wait. Ngunit kung si Senadora Amy Marcos ang tatanungin, ang sinasabing transparent na budget ay kabaligtaran ng tunay na reforma. Para sa kanya, ang 2026 national budget ay hindi inayos kundi pinaboy. Sa isang pahayag, iginit ng Senadora na mahalagang proyektong pang-infrastruktura ang tinapyasan upang patabain ang ilang piling pondo. Mula sa 121.5 bilyong piso, bumagsak sa 49.2 bilyong piso ang pondo para sa foreign assisted transport projects, kabilang ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Hindi rin nakaligtas ang flood control projects at mga tulay, kung saan halos nalagas ang pondo ng foreign assisted projects ng DPWH. Ang kanyang mga puna, diretsahan niyang inilatag sa isang video na inilabas sa social media. Ayan na naman, DPWH Foreign Assisted Projects, kasama na dyan yung mga pumping station ng Metro Manila, Pasig Marikina Spillway, yung Cavite Bataan Tulay, Negros na mga tulay. Nako, 70 billion sa original, naging 17 billion na lang ngayon sa budget. 52.3 billion ang nawala, kaya ang proyekto matabang. Para kay Senadora Marcos, hindi aksidente ang malalaking bawas sa mga proyektong kritikal sa bansa. Anya, sinadya itong ilipat sa mga programang questionable ang implementasyon, partikular ang mga assistance programs na nagiging instrumento umano ng pamumulitika. Kabilang dito ang AIX ng DSWD, tupad ng DOLE at MAIFIP ng DOH. Mga programang ayon sa Senadora ay nauuwi sa palakasan at pagmamakaawa sa mga politiko. Uy, ano to? Presidential assistance to farmers daw. Wala naman to sa plano, zero. Nako, sa budget, 10 billion. Istupad. Lumaki ng todo-todo. Dati, 14 billion to. Isipin mo, naging 25.3 billion. Dinagdagan, 10.8 billion. Eto, ano naman to? Ang mahiwagang AIX ng eleksyon ng DSWD. Dinagdagan mo naman ng 36.8 billion. At ang ngayon, jackpot, 63.895 billion. Eto, LGSF, Local Government Support. Okay sana yan. Pero eto na naman, palakasan, 57.872 billion. Ayon kay Senadora Amy Marcos, giniling at inireconstruct ang pondo ng gobyerno hindi para sa pangmatagalang solusyon, kundi para sa panandaliang papogi at pamumulitika. Sa parehong video,
Iginit pa ng senadora na ang ilang alokasyon ay maaring gamitin sa paglalatag ng galaw politikal, kabilang na umano ang hakbang laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito ay sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na nirerespeto niya ang pananaw at opinyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa 2026 national budget. Gayunman binigyang diin niya na sa ilalim ng anti-EPAL provision ng General Appropriations Act, naglagay na ang Kongreso ng mga safeguards upang maiwasan ang pang-aabuso sa paggamit ng pondo, lalo na ng mga politiko. Ngunit malinaw rin ayon kay Gatchalian na nakasalalay pa rin ito sa ehekutibo at sa mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, lahat ng departments mandato na gumawa ng anti-EPAL guidelines. Kailangan DOH, kailangan at iba pang mga agencies na nagbibigay ng similar assistance. Linagay namin yan sa general provisions para lahat ng agencies ay gagawa ng guidelines at isasubmit dito for our oversight review. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sunshine News Blast. Hindi naniniwala ang dating COMELEC Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon na malinis na mula sa korupsyon ang 2026 national budget. Sa panayam na SMNI News, may sinabi na si Senator Risa Hontiveros hindi sa pagkakaroon ng amendments sa 2026 budget sa BICAM. Dito binigyan din ni Guanzon ng amendments at insertions ay magkapareho lamang. News Blast. Nasabi lang this is the cleanest budget. Niwala ako sa inyo. Or ibig sabihin, wala kayong insertion during the BICAM talaga. Tawag na nga ninyo, amendment eh. Sabi ni Risa Ontiveros, wala daw siya insertion. Meron siya amendment. Sabi ni Frank Drilon, Senate President Frank Drilon, amendment at insertion, parehas lang yun. Eh, sino ba mas matalino? Si Senate President Drilon o si Senator Risa Ontiveros? Ang dating COMELEC Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon sa panayam ng SMNI News. Ang political commentator na si Jay Sonza parehong paniniwala kay Guanzon hinggil sa budget. Sa katunayan, anya may ihahain na kaso si Caloocan 2nd District Representative Egay Erice sa Supreme Court. Questionin nito ang legalidad ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Dahil na magkakaroon ng unprogrammed funds sa budget ay illegal at Bagamat sinasabi ng Malacanang na kinaltas, no, dito na 9 billion something, no, ring natirang unprogrammed funds. And malinaw ng Supreme Court that any unprogrammed fund, especially kasama ang allocable na bagong terminology sa pork barrel o PIDAF, ay illegal and constitutional. ang political commentator na si Jay Sonza sa panayam ng SMNI News. Sunshine News Blast. Samantala, nanindigan ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaari pang aksyonan ng Korte Suprema at hindi pa moot and academic ang kanilang petisyon. Partikular na para sa habeas corpus laban sa umunoy ginawang iligal na pag-aresto ng Estado sa dating Pangulo. Ito naging argumento nila Congressman Pulong Duterte, Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte at Kitty Duterte ilang isinurandom sa kataas-taas. Ayon sa legal counsel ni Congressman Pulong na si Attorney Harry Roque, wala na umanong jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos ang withdrawal sa Rome Statute ng 2019. Dahil dito ang enforcement o pagpapatupad ng ICC warrant ay paglabag na sa soberanya ng Pilipinas at sa saligang batas. Dagdag pa ni Roque, ang mga korte ng Pilipinas ang may eksklusibong jurisdiksyon sa pagdinig ng kasong kriminal laban sa sinumang Pilipino at hindi maaaring isuko ng International Tribunal kung walang kasunduan. Hiling nito sa Korte Suprema na linawin ang limitasyon ng executive power, ang kahulugan ng soberanya at ang papel ng mga korte, lalo pat itong kauna-unahang may isinuko tayong naging Pangulo ng bansa sa International Tribunal. Bahagi naman ni Baste, sinabi nito ng Korte Suprema pa rin ang nananatiling may otoridad para sa pagsuri at pagdeklara kung ang pag-aresto ay labag sa saligang batas. Sa panig ni Kitty, hinili nitong agarang aksyonan ng Korte Suprema ang habeas petition upang maiwasan ang komplikasyon at mapanatiling pagkakataong maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Hindi nito na mapanagot ang mga responsable sa pagkakadetain upang maibalik ang tiwala ng publiko sa hudikatura. News Blast.
Hindi maapektuhan ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela ang presyo ng langis sa Pilipinas. Ayon sa Department of Energy, mas mababa lang sa 1% ng pandaigdigang supply ng langis ang ambag ng Venezuela, kaya't hindi ito makakaapekto sa kabuuang supply sa mundo. Binanggit din ng ang direktang epekto ito sa bansa. Sakali man magkaroon ng epekto, ito ay maaaring panandaliang pagtaas ng presyo dulot lamang ng spekulasyon. News Blast. Iniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na mas paitingin pa nila ang mga operasyon nito sa West Philippine Sea. Ito'y upang siguruhin at ipagtanggol ang rehiyon kahit inaasahan itong ipagpapatuloy ng China ang kanilang mga iligal na presensya at aktibidad. Magpapatuloy rin ang pinagsama't magkasanim na maritime exercise ng AFP kasama ang mga kaalyadong bansa. Ayon pa kay Rear Admiral Roy Vincent at nagkapagsalita ng Philippine Navy para sa WPS, patuloy at pinag-iigting ang mga aktibidad ng Department of National Defense at ng militan sa pamamagitan ng modernisasyon kabilang ang capacity building at maritime domain awareness. Sunshine News Blast. Nakumpiska sa Zamboanga City ang manoy mga smuggled na sigarilyo madalang araw nitong Martes, January 6, 2026. Ayon sa Philippine National Police, nagkakalaga mga nakumpiska ng kabuuan 21.25 million pesos. Naaresto naman na tatlong individual na sakay ng isang bangka kaugnay dito. Sa ulat, aabot sa 332 master cases ng sigarilyo mula sa 2 tatak ang nasamsam ng mga autoridad matapos mamataan ng bangka malapit sa Manalipa Island. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Maghahatid ang interim government ng Venezuela ng hanggang 50 milyonong bariles ng langis sa Estados Unidos. Ayon ito kay US President Donald Trump. Ang kikitain malarito na ay mapapasailalim sa kanilang kontrol. Ito anya ay para matiyak na mapapakinabangan ng mamamayan ng Venezuela at ng Estados Unidos ang Sports News Blast. Hindi pa awat ngayon ng Strong Group Athletics sa pagkuha ng mga panibagong manlalaro bago ang umpisa ng 2026 season ng PBL. Isa sa latest na ipinakilala nila si Aimee Hernandez na mula sa disbanded team na Cheritigo Crossovers. Si Hernandez ang pinakahuling manlalarong sumali sa Strong Group matapos si Remy Palma, Chi Sayat, Ea General at Royce Tubino. Tapos naman pakawalan sina Sayat at Palma, kumalas na rin sa Petrogas sina Joy Dacoron at Bilov Barbon. Habang nagpaalam sa next sled sina Jadra Maraginot, Rachel Hervina, Laika Ebon, Maggie Magulbanan at Jai at Enza. Showbiz News Blast. Naghahanda ang Ben and Ben na maglabas ng bago musika. Ang upcoming single ay pinamagatang Duyan at ilalabas sa January 1, 2020. Ari na itong i-pre-save sa lahat ng streaming platforms. Ito na ang pinakabagong single ng Ben and Ben kasunod ng kanilang viral hit na Saragola na inirelease noong April 11, 2020. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. Do not process. Look at the result. Huwag tumingin sa proseso. At abangan mga kapartner ang pinakabagong programa ng DZAR 1026 SMNI Radio Online. Samahan sina Attorney Kuya Mark Tolentino at Kuya Jensen sa programang Serbisyo Agila para sa Bayan. Ang programang magdadala ng tulong, aksyon at solusyon. Simula January 10 tuwing Sabado, 10 hanggang 11 a.m. Tunay na serbisyong may malasakit, direkta sa tao, direkta sa bayan. Serbisyong Agila para sa bayan na mag-umpisa sa darating na Sabado, 10 January 10. Ayan, panganyin bagong programa mga partner. At inyong natunghayan ang balitaan ngayong tanghali ng Miyerkules, January 7, 2026.
Alan ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMNA Radio ng SMNA News. Val Divina Gracia. Sumainyo ang Sunshine News Blast.